Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga ganap tungkol sa loob at sa labas ng Itbulaga. And syempre, sa TVJ at sa mga Dabarkads. So sobrang dami nating pag-uusapan kaya sana naman itapusin ninyo hanggang sa dulo. Dahil may isang Dabarkads po ang nagsampa ng kaso, meron siyang 2 witness. So bakit kaya? Yan ang sabay-sabay nating alamin. Pero bago ang lahat, narito muna ang ating pasilip tungkol sa Itbulaga kanina. So ang sugod bahay mga kapatid ay nandito po sa Barangay San Vicente 2, Silang Cavite. So ito po yung nasugod nila last week pero ito po ay fresh episode. So sa isang lugar na yon, 2 po yung nasugod nila doon. That times 2 no yung mga nanalo doon, mga Kadabarkads. Okay? Kaya sa mga nagsasabing replay na naman ay nako, hindi po yan replay. Fresh episode ito. Samantalang dito naman sa Porinoy, the Apam Invasion, talaga naman pong ine-enjoy na ng mga Dabarkads natin dahil habang tumatagal ay lalo nga pong gumaganda yung segment na to dahil sa aliw, kwela ang mga nagdadalang host ng Itbulaga. So ads count naman tayo for 2/22/2025 Saturday yan. So sa GAP 1, 16 ang nakuha po ng Itbulaga. And syempre sa GAF 215, GAF 315, GAF 422, total of 68 TV ads. Sabado yan mga Kadabarkads. Samantalang si Judy Ann Santos pala mga Kadabarkads ay pinagluto po ang Soto family kagabi. So nakakatuwa lang dahil itong si Judy Ann Santos talaga naman pong super close sa mga Soto family. So ipinagluto po ni Judy Ann Santos ang pamilya po ni Tito Soto na sobra-sobra namang ikinatuwa po ng pamilya. Kasama din po nila dyan si Maricel Soriano. So grabe talaga yung bonding ng mga Dabarkads natin na tinitingala po dito sa Itbulaga. 'Di ba? Talagang intact yung relationship nila. Lalo na po si Tito Zen sa magkakapatid na Soto. Sobrang close talaga nilang lahat. Nakakatuwa, nakakainggit. Sana all, 'di ba? Sana all lahat na magkakapatid ganito po yung closeness nila, maging yung mga family nila. Samantalang next topic naman tayo, itong si Pauline Luna Soto ginawa na naman po ng issue ng isang bashers. Sabi kasi dito kasi super bait-baitan daw po si Pauline Luna Soto. Lahat daw plinis niya kasi isa siyang pabida. Yun lang kasi ang kaya niyang gawin compare sa mga ex daw ni Bossing Vic na puro edukada, degree holder at may mga career. Grabe din tong bashers na to. So pinoproblema niya yung dapat hindi problemahin. Sabi nga dito, kapag hindi mo talaga kayang pantayan ng isang tao, hindi ka po talaga magiging masaya pag may inggit ka. Kaya ito po yung komento ng isang netizen, bakit kailangan mong siraan si Pauline? Anong nangyari sa mga ex ni Vic na mataas pinag-aralan, hiwalay? Mas gusto ni Vic si Pauline kasi mabait at supportive. Hindi siya pabida kay Vic. Yan ang gusto ng mga lalaki, inggitera ka. Siya lang nagtagal kay Vic at pinakasalan at may 2 anak, mga cute. Kaya tigilan mo na ang paninira. Hindi mo naman nakasama sa buhay si Vic para ikaw magdesisyon sa gusto niya. If you have nothing good to say, shut up, be kind, wag inggitera. Sarili mo ang ayusin mo na siyang tumpak. Salamat sa pang-real talk ng isang netizen sa sabi po ng masakit na salita dito kay Ma'am Pauline Luna. Samantalang another fake news na naman mga Kadabarkads ang kumakalat ngayon sa mundo po ng Facebook. Isang write-ups na naman ang pinakalat po ng isang page dito tungkol kay Bossing Vic at kay Maine Mendoza. Ayan, babasahin ko po. Milyon-milyon daw ang iniwan ni Bossing kay Maine at sa mga kanilang anak. Nakakaloka ang totoong dahilan. And meron niyang write-ups mga Kadabarkads, so hindi ko na lamang binasa kasi alam ko naman po na fake news lang yung malalaman at
nakapaloob sa naturang article. So ang purpose kaya po ito ay binahagi ko na din sa inyo para ma-aware ang lahat sa panibago na naman pong fake news na ginawa po ng kalaban. So sino kaya yung taong nasa likod po ng mga fake news na nagkalat ngayon sa mundo ng social media? Kaya naiintindihan ko si Tito Soto na pag nanalo siya sa Senado, uunahin niya talagang i-push yung pagsasabatas ng fake news na yan. Kasi po silang mga Soto, biktima po ng fake news Lalo na yung mga content na ganyan. Sa YouTube, ang dami. Dito din sa Facebook, ang dami din. Ang daming write-ups tungkol sa buhay ng TBJ na wala naman pong katotohanan. So, kaya naiintindihan ko, nakukuha ko si Tito Soto kung bakit gano'n na lamang yung kanyang kagustuhan na maisabatas itong fake news, yung pagsasabatas ng mga naglaganap na kumakalat na content dito po sa mundo ng social media. Samantalang talakayin na po natin ang tungkol sa isang Dabbercats na nagsampa po ng kaso dahil binagbantaan po ang isang Dabbercats natin ng kanyang buhay. Binagbantaan po yung kanyang buhay. So sino po ba yung nagbanta sa kanyang buhay? Walang iba kundi po itong si Lance Salvacion. And yung screenshot, hawak po natin yon, pinadala rin sa atin yon ng isang Dabbercats natin. So nakakaalarma po yung kanyang pagbabanta na papa etong si LM. Kilala niyo naman po si LM Entertainment, 'di ba? So yun po yung pinagbabantaan ngayon ng buhay. Kaya naman nagsampa na po ng kaso si Dabbercats LM dahil pinagbabantaan po ang kanyang buhay. So isa siyang TBJ defender at may dalawa po siyang witness, mga ka-Dabbercats, and hindi ko naman kailangan niyang i-expose yung dalawang witness na yan. And ito lamang po ay for awareness sa lahat na huwag tayong gagawa sa kapwa natin ang ikakasama din natin, lalo na yung pagbabanta na ganyan, dahil unang-una sa lahat, hindi tayo Diyos para kuhanin yung buhay ng iba, no? Or para tapusin yung buhay ng iba, 'di ba? Tanging Diyos lamang po ang dapat makagawa niyan. Pero pag tao kasi yung gagawa sa kanyang kapwa, hindi na po yun katanggap-tanggap. Kaya tama lamang yung ginawa ni LM na nagsampa po siya ng kaso. So, eto po yung naging usapan namin ng nakachat ko Sabi niya, at saka may kasama siyang isang witness na TBJ Defenders at nagsampa din ng kaso laban sa Super Alliance po na fan page. So, sana po magtanda na yung mga nagkakalat dyan ng ka-fake newsan, yung mga page dyan na talaga naman pong binabanatan yung mga TBJ Defender and syempre yung TVJ at yung Itbulaga. So sana ay masampulan nga talaga itong mga nagkakalat na to, and syempre itong nagbabantang to sa buhay po ni LM. So anong take ninyo dito mga ka-Dabbercats? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.